Atong ablihan itong mga Biblia sa Book of Ephesians. Ephesians, gipon ta? Amen. Basta pulong sa Ginoo, walay puol. Amen. Ang pulong sa Ginoo dili mahubsan og mensahe. Kay kini usa ka tinubdan. Amen. Okay, Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. If you're there, say amen. Ephesians 6, 1 to 4. Ano mo sa amen? Basa ta, ug dungan, hangtod sa 4. Ready? Read. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, once again, nga imong gidala diri karon. Salamat, Lord, sa imong grasya ug sa imong kaluoy. O nagampo mi Ginoong Dios nga ang mga pulong among pagatun-an karong buntaga masabtan kini namo, Lord God, og mangayo minimo, Lord, og grasya nga among ma-apply ang imong pulong, Ginoong Dios. Kay mahimong sayang ang among nadunggan kung kini dili namo, Lord God, ibutang og ikinabuhi sa among kinabuhi. Kay grasyang matag usa kanamo nga mudawat sa imong pulong, kay ang imong pulong importante. Kini tanang gitugyan gisalig sa ngalan ni Jesus Christ sa imong Ginoo manuluwas. Amen og amen. Right, please be seated. So, atong topic nining kabuntagon, of course, tanang mensahe, tanang lesson, importante man kayo, o dili unta nato angay i-miss. Pero kini nga topic good, specialized kayo ni nga unta wala gyud untay mo miss ani. Unya, if we find ourselves interested, kung interesado kita sa pulong sa Ginoo, maningkamot kita nga dili ta ma-late. Amen. O salamat nga wa mo na late. Muna nga padung ta simbahan, binag-adlong Domingo, pagsayo kita. Nga naman wa man ta kabalog kung sa mahitabo sa dalan. Amen. Wa ta kabalog kung sa mahitabo sa dalan. Oh, kana bitaw mo attend ta og mga events, musayo ka kay gahuna-huna ka wa ta kabalo kung sa mahitabo sa dalan. Maplatan atong gisakyan, maapektahan ang atong oras. Amen. Ang awan na ha unsa ka importanteng oras. Sila ang Warriors modula sila og 8:45 karon buntag. Nihimo og reklamo si Steve Kerr kay ingon siya nga kinahanglan ming moabot dito sa dulaanan og alas 3 sa kadlawon. Kay mag-practice pa sila 2 ka oras. So unsa no pagdula nga alas 3 na namin dito? Nganon di man pwede magpa-late kay importanteng oras. Amen. Mao sad na og labaw pa gani dili gani mao kun dili labaw pagud gani ang pulong sa Ginoo. Amen. So ato nang batasanon nga suwa pa nagsugod, abot na ta. Amen? Importante magiging itong topic. Importante ba rin para ninyo? Amen? Kaya kung dili ni sa importante, pwede rin yung di tamo anhe. Amen? Pero ka-importante man, munang ni ata. Kaya gusto ta nga makakaton sa pulong sa Dios. So, ang Biblia nag-ingon diri sa Ephesians chapter 6, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Today, ang atong topic, ako ni gitunga, ang first part sa atong Sunday School, ang second part sa atong Divine Service. Kay importante ni ang atong makatunan, dili lang kay sa mga minyo, kundi sa mga padulong pod magminyo. Sama sa akong ginabalik-balik og sulti, nga bulahan ning wala pa magminyo, kay kamo, matudluan mo og maprepara ninyo ang inyong kinabuhi para aning mga butanga. So you should not find this kanang irrelevant nga, kaning may lesson na to nga, di pa man ta minyo. Kay kaning atong mga minyo karon kung ingon pa naa pa untay lecture ani namo sa una,
Murag lahi pud unta ang dagan sa among kinabuhi. Wa may lecture. Ang lecture dito naman sa ginikanan, ikaw ha, asa man na nakapabuntis nimo? Pani adiri mo toy lecture to sa una. Okay, pabarang gid ako nagdi mo ari. Oh, mo toy lecture na to pero bulahan mo nga naay church, naay pastor, naay Biblia, nga mooy atong kuhaan sa tong pagtulunan. So, ang title sa tong lesson or sa tong mensahe karong buntaga, so this is a whole package ang tudon niya. God's blueprint for family living. God's blueprint for family living. Nana mo yung notes? Ihatag na. So, iyan naman ang naghatag. Okay, so natay notes diha. Unya, ayaw nagwala kay hangtod na unyang divine service. Amen? God's blueprint for family living. So, unsa may but pasabot, first of all, anang blueprint. Mayroon gani kag blueprint, kay nakuha na sa termino, na kanang plano sa building o sa balay. Unya, ang authentic nga copy ana, blue. Blue ang printing. Munang gitawag siya, blueprint. But pasabot, kanang makadawat kani kag blueprint, muna siya original plan. Muna siya original nga plano. So, ang Ginoo, dunay original plan sa family living. Ang kalibutan, giusab ang original plan. Hello? Ang eskwelahan, giusab ang original plan. Hello? Nya karon magbantay ta ha, kay, namin mo, magbantay ta kay niay nilusot nga libro karon nga gitagalog na, nga itudlo sa inyong mga anak, nga nagsulti, nga ang fetus, dili pa bata. Ano, fetus ba? Kailan mag-fetus? O, ang fetus, kanang nanay ginhawa, nanay heartbeat, na nasulod sa mong tiyan, dili pa daw na baby, okay ra na ipakuha. Okay? So, maunay gitudlo diri karon. Mauna na itudlo sa inyohang ginikanan. O nya, kuha na siya, grade 11, grade 10 na siya itudlo pagpapahalaga sa pagkatao. Oh, so unsa may, I don't know, kisay grade 10 diri, grade 11. Na may papahalaga sa pagkatao? Grade 10 na siya? Ha? Ha? Oh. And that is wrong. Nga naman, kanus man na, mag-lead man na siya sa prinsipyo nga pwede rang abortion. Tudluan ang inyong mga dalaga na okay rang makighilawas o nya okay rang mabuntis, okay ra sang ipakuha, basta fetus pa. And that is sin against God. Ang Biblia, wala mausab. Ang Ginoo dunay blueprint. Ang kalibutan, ginausab nila, kay gusto nilang sundon ang standard kung unsay nagapanghitabo sa tao. Oh, circumstansya man ang ilang gibasihan, dili man ang standard sa Ginoo. Amen? So, muna nga, kiniuntang Pilipinas, wala pa mag-inta kayo ta naghuna-huna gyud og kanang magbaton tag atong private school. Pero sa diyang nabasa na ko ng article, niya clip atong nga libro, naingon ko nga, kinahanglan na kita mo private school. Nga naman, kay mo na nagitudlo sa public, o niya kita, wata kabalo, kita gwalay diri, kita simba kada Domingo, o niya ang atong mga anak, itudluan na dili mao sa eskwelahan. Amen? Unang ampo ta nga, mag-graduate ning atong mga estudyante, kung dunay mamaestra, magtukod ng atong kaguling eskwelahan. Nga naman, dili na to itudlo ang godly values, kaya sa kalibutan, wala na gitudlo ang godly values. Gani, kanang subject nga values, pakapin na lang na sa eskwelahan. Wala gyud na klarong lesson na. Hello? Tagaan ra ka grado dito, basta kuan. Kanang, si tawagan na, tagaan ra ka grado, basta mutahod ka sa mga maestra, yung dakag florwax. Muna na i-values karon. Oh. Okay? So, it is very important to understand that God has a blueprint. Okay? God has a blueprint sa marriage. So, atong gibasa diha sa Ephesians 6, unang gi-address
ang mga kabataan, di ba? Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. It involves children. It involves parents. It involves father, verse number 2. It involves also what? Mother. Amen? It involves also mother. So ang Ginoo, dunay blueprint for family living. So those who are planning to have a family, para sa mga bata, para sa mga young people, if you plan to have a family in the future sa iyong kinabuhi, learn this. Okay, this is God's blueprint. Number 1, there is no substitute for godly marriage pattern. There is no substitute for godly marriage pattern. So, kinahanglan na itong masabtan nga walay ikapuli sa Diyos nun nga pattern sa kaminion. Amen? Nakasabot mo? Walay ikapuli or dili pwede nimong, there is no alternative, there is no substitute or walay makatupong or walay makapuli sa unsay design sa Ginoo kung unsa ang married life. Amin mo? Kaya na may plano ang Dios, ang tao na asay plano. Amen? Naiplano ang Ginoo, nasa plano ang tao. What the world or what Satan is trying to do today is trying to destroy God's plan and implement human's plan. Hello? But kinahanglan tang makasabot that there is no substitute. Moingon ni kinigag substitute, walay makapuli sa original nga giplano sa Ginoo kung unsa ang paagi sa kaminyoon o pagkinabuhi sa pamilya. Once nga ato ganinang pulihan sa itong kaugalingong ideology, once nga muadapta sa scientific, humanitarian, atheistic, humanistic nga mga pamaagi or western nga pamaagi, in Amerikano or ininsik or anything nga pamaagi, kay klase-klase man. Ang mga Amerikano mutudlo, ang mga taga-Europe mutudlo, ang mga taga every culture or every country, doon ay kaguliyong culture and everyone is trying to implement what they like. But na ay plano ang Diyos. What we need to learn is that not the American way, not the European way. What we need to learn is the Bible way. God's way. Amen? Ang pamaagi sa Diyos. So there is no substitute for marriage, for godly marriage pattern. Letter A, we see the marital responsibilities. Marital responsibilities. Chapter 5, ato aning gibalik-balik. Chapter 5, verse number 22 in the book of Ephesians. Alam mo? Ephesians 5:22, the Bible says, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he may present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. If nagsunod ka og basa ni kabuntagon sa passage itong gibasa, we see a godly pattern for marriage.
a godly pattern kung unsay angay na tong sundon. Letter A, we see the duty of the wife. The duty of the wife. Hello? Okay na mo diha? We see the duty of the wife. Number 1, basa ta palihog, namos yung notes. Ready? Read. They are to submit to their husbands in everything. They are to submit to their husbands in everything. So akong binisayon, ang permirong responsibilidad o obligasyon sa asawa ang magpailalom sa iyang bana, ang magsubmitar ba? Musunod kung unsay plano, mga pamplano sa iyang bana. Of course, kung ang bana way plano, wa po'y sundo ng asawa. Kini, balance gini siya. Kaya ang Ginoo nagmando nga ang asawa musunod sa plano sa bana, pero kung ang bana way plano, munang ang asawa maglisod o kung say sundon. So, karon giuna man ang babae. So, sabta lang ninyo, i-assume na to nga yung bana na ay plano. Amen. So, ikaw, musunod ka. Ang mando sa Ginoo sa mga asawa, you have to submit. Ang word nga submit, gitagaan na to nagbinasaya nga mo pailalom ka. Mo pailalom ka sa mando, mo pailalom ka sa iyahang mga pagcommand, mo pailalom ka sa iyahang kanang leadership o sa iyang pagpangulo diya sa imong panimalay. Amen. Dili na sa kita paghisgot sa bana kay ato man ang hisgutan sa unahan. So yun ang Bible, submit. Kung moingon imong bana na kay gusto niya, moingon imong bana nga ayaw, ayaw. Amen. Kung moingon imong bana nga dili, ayaw lang sana. Ayaw pugsa. Nga naman, kay mo na isulti sa imong bana. Kaya ang imong pag-respect sa imong bana, dili lang di ay kaya nagsunod ka sa imong bana, nagsunod ka sa pulong sa Dios nga nagsulti nga sundon imong bana. So you're not just obeying God, you're not just obeying your husband, kay hadlok ka sa imong bana, kay dakog lawas sa imong ulatar ba. By the way, dili na Kristohanon nga mga latag asawa. Amen. Oh, now listen. Ang asawa di ay sa diyang musunod siya sa sugo sa iyang bana or mando sa iyang bana nga sa dihang unsay i-push siyang bana or unsay idili siyang bana mosunod siya, wala lang ka nagsunod sa iyong bana kundi nagsunod ka mismo sa Ginoo nga nagtudlo nga sundon ang imong bana. Amen. Now, do not have limitations aniha. Kay ang Bible dili man pwede nga mulabaw ang authority sa bana kaysa authority sa Ginoo. Dili na to kalimtan nga mas authority gid ang Ginoo, bana, mama, dayon mga anak, di ba? Sabta ninyo? Labaw ang Ginoo. So, ang wives, doon ay limitation sa kanang everything diha, everything within God's will. Kay ko ang bana, adik, unya asawa, papalitog sa murag, di na naiyas Ginoo. Nasabta na to. Nya kanay man gud ang assumption na to dinhi, Paul is speaking to the Christian family. So munang gigamit niyang word nga everything, kay this letter is written to the church of Ephesus. So, ang sulat, iyag yung gisulat, assuming ang mudawat o ang mubasa ni, Kristohanon ang bana, Kristohanon po ang asawa. So, he is not assuming nga unbeliever ang mga pamilya. Kundi ang iyang gi-assume nga ang mubasa ni ini, Kristohanon. Amen. So, lahi na po itong istorya kung unbeliever ang imong bana. Kay doon naman ay mga sugo ng mga dili Diyos nun. Unya, ayaw kalimot ng atong otoridad, Ginoo. So, unsa man pag-obey, just as they are to submit to the Lord. So, kung ka-submit ka, kung kapailalom ka sa imong bana sa iyang mando, samara nga nagasunod ka sa Ginoo. Kung musupak-supak ka o mudisobey ka sa imong bana as a Christian, samara nga gasupak ka sa imong Ginoo pod. Just as the church is subject to Christ. Just as the church is what? Subject to Christ. Kaya ang church, gihulagway man nga asawa, o niya si Kristo ang bana, ang church, musubmitar gyud nga to kang Kristo. Dili gyud na mahitabo nga si Kristo na mamutahod sa church. Amen? Kaya gihulagway man ang church, head si Kristo. Ang church, ang body. So ang body, mo-obey na sa head. Di lang pwede nga ang head mo mo-obey sa body.
Amen. Number 2, the reason. Because the husband is the what? The head of the wife, just as Christ is the head of the church. So anytime you have an organization that is functional, you must have some chain of authority. Kung doon na kay organisasyon, government, private, doon na ginay organizational chart nga gitawag. Kinsay labaw, kinsay mga assistants, sa ilalom diha, makakita ka og kinsay labaw. Ayaw kalimot nga sa kinatibuk-an, Diyos ang labaw. Sa balay, bana ang labaw. Aminaw mo? Oh. Ako gining itudlo, kay kung dili na ko na itudlo, mabuta sa panahon nga kamo mismo, di na mamutuan ng Bible. Kay mauna inyo nakitaan sa kalibutan, o niya gusto na dayon ang mababae, nga mauna mo labaw. Dili na, listen, ang Ginoo wala man naghimo nga lower mo, ubos mo, niya labaw ang bana. Gitagaan lang kita sa Ginoo og saktong pamaagi nga hapsay ang panimuyo. If we want to be, if we want to have an harmonious family living, follow God's pattern. Kaya kung di na to sundon ang pattern or ang blueprint nga iya sa Dios, paligog lubag na dong. Tunong diri kay piting inita. Okay? Kung di na to sundon, dunay depikto o dunay diferensya ang atong pamuyo. Okay? So, anytime in the family, it is God's will that the husband be the head of the wife and the parents be over their children. So, ang husband, wife, parents, ilalom, children, mga anak. Dili pwede ang mga anak mo masunod. Amen? Muna nga, ayaw ninyo anara yung mga anak nga sila'y pabuton ninyo kung sa'y sudan. Kamo magbuot kay kana lang daan, wa kagatudlo, pero imong gi-implant nga naa sila'y, naapod sila ilahapong gusto pod og dili ka mutuman silang gusto, masuko sila nimo. Nga naman, imo man gianad nga sila magbuot. That is implantation. Practice man na siya nga bisag wa ka tudlo nga nak ikaw pwede kang masunod. Wa nimo sa tudlo pero imo siyang gi-practice. So ikaw gyud ang magbuot. Amen. Diri sa balay, kay balo ko nga kanang gibutang sa lamesa, dinhi sa simbahan kanang gibutang sa lamesa kay bawo kong makaon na. Pero kung di ka mukaon na wa ko'y mahimo nimo pero ay pagbuot og usay sudan. Kay bawo kong kanang gibutang di na makahilo nya makaon na. Pero kung para nimo supak sa imong dila kay naanad kag hotdog, naanad kag biplop, naanad kag permentig, ginisa, naanad kag mga kanang mga dilata, nya kay sikwa man diri sa amoa. So hindi ka mukaon na, kay bawo kung makaon na, pero kung hindi ka mukaon na, ay pagbuot o sa sudan. Muna patakaran sa balay. Kaya di man na makahilo kung gibutang sa lamesa, pero saya itong mga anak, mag-wild-wild kay way laming sudan. Magsuko-suko kay way laming sudan. Ayaw pag-demand og sudan kung wa pa kay gitampo pampalit og sudan. Unya ang nana kay sweldo niya, muhatag ka na ko og kwarta, ma'am. Kuha niya, ma, kanang palit na tag baboy, ma, mutahod ko nimo kay ikaw may gatag, ikaw may gatag panudan. Pero as long as wa pa kay gitampo nga mo palit sa pagkaon sa balay, kaon kung say naa diha kay wa kay gitampo. Amen. Okay mo diha? Murag hunahuna na ko niyo, murag maglisod ko na pastor na ako nang buhaton rong udto. Ano man kay ikaw goy ka budget, tagbaw kag budget diha. Nga mapaksit na po naman ang budget sa ugma kay tuod lang kay di sila mukaon. Tingala. Amen? Kabot mong tingalon. Murag baka ba, ihigot punuan sa lubing, ipabubangahon. Pero, anyway, depende raman gina sa inyong pag-anad sa inyong mga bata, sa gagmay pa sila, inyong gianad ang ilang dila. So, inyo nang gianad og fermenting ang mga, sa tawagan na frozen foods, so inyo nang gianad og mga sudan nga mga instant ba, mga dilata, kung muna inyong gi-register, kaya kanay mo kung memory na to, ang memory to sa bata, ang memory sa bata, empty pa na siya. So kung gamay pa na, imo na daang gi-registeran og coke, imo na daang gi-registeran og junk foods, mo man mo unang marehistro silang utok, amo na pangitaon, di na sila mukaon kay lain maglami nilang kamunggay. Mo na, nga bata pa lang, UTI na. Amo ra man po'y gahatag og pagkaon para may UTI inyong mga anak ba? Amen.
Oh, so, kamo na ibahala na kay inyo man ang mga anak. Okay. So, here is an opportunity for wives also to demonstrate the wisdom and value of an important principle in God's will. That of submission. Kay dili man ni mando sa bana, dili sa ni mando sa pastor, mando ni sa Ginoo. Amen. Muna kamo mga asawa og naamoy mga mahuna-hunaan naman mo mga idea po, di ba? Say gani mas bright pa mo idea ka sa inyong bana. Tinuod na. Pero istorya mo sa inyong bana. Dili kay kuhaan niyo katungod og kagahom, tungod lang kay nindot imong idea, mo diretso kag desisyon nga dili ka makikistorya, dili ka makiksabot sa imong bana. Nga naman, imo man ang bana, ayaw kalimot nga naa kay authority. Nakuha ninyo? Oh. Imagine gugag manrabaho ka na kay idea dito uno mong trabaho di ka manangid sa imong amo. Makasukan ka. Amen. Nya kaning pattern iya sa Dios ni nga pattern dili ni pattern lang. Iya sa Dios ni nga pattern. So give that authority, give that honor to your husband. Jesus taught both word and example of the importance of submission. Siya mismo naghatag og pattern kung unsa nang magpailalom, kung unsa nang mo-submit. Amen. Hello? Nakay idea nga gipost, nakay proposal nga mo ni gusto nimong buhaton sa balay, mo ni gusto nimong nakay desisyon nga himuon, pero kanang imong desisyon nga giunahuna kuan pa na, but pasabot na abli pa na sa pagtugot or pagbalibad sa imong bana. Dili ka mangluod kung dili ka tugtan kay imong bana mas nahibaluman. Mas nahibalo sa budgeting, mas nahibalo sa mga idea o kaalam, experience. Hello, namina mo na ko. Dili ka mangluod, dili ka magsakit. O, nakay idea. Imo nang i-submitar. Kuha na to. O, kung musugot siya, okay. Kung dili, okay na sad. Nga naman, imo mang bana ang nagdesisyon. Okay? Indeed, we all are to submit in one way or another. Okay? Through their submission, wives prove that God's will is best in such matters. Pinaagi sa imuhang pag-submit, kamo mga babae, pinaagi sa iyong pag-submit, inyong giprove nga ang pulong sa Ginoo, kapabuton sa Ginoo, importante. Do not try to prove God wrong. Try to prove God right. Amen? Unya, letter B. Arita sa duties of the husband or the duties of husbands. Number 1, basa ta. Uy, basa mo siyang notes. They are to what? They are to love their wives. Ang bana, ang permirong duty or ang number 1 or ang primary gyud nga responsibilidad sa bana, higugmaon ang iyang asawa. Tingali, doon na yung mga asawa diring wala na makabati sa paghigugma sa ilang bana. So kamo mga bana, unsaan man ninyo na, kay dili raman na pulong nga ingon nimong nahigugma. Kay ang gugma, what is love? Ingon pa sa amo ang sa classmate ni Faith sa unang gipangutana sa Bible School, what is love? Who can define love? Naglibog sila kung saan pag-construct words, kung saan ginato pag-define, kung saan ang love, Ingon siya, love is a feeling surrounded by expenses. Love is a feeling surrounded by expenses. But pasabot na, kung mahigugma ka, mugastog yung ka. Amen. So, aretas mga bana. So, kamo mga laki diha, kung wa pa mo ikagasto, tunla lang sana inyong gugma niya, iutot. Wa pa mo kay kagasto. Prepara sa kaugalingon. Nga naman, kay kung wa pa kay kagasto, ayaw sa dali-dali diha. Hello? Kay nakay kinabuhi nga madamay kung dili ka kabalo mupangga sa imong asawa. Nasabtan ninyo? Ephesians 6. Tagahan ta magbersikulo kay mura magdi mamutuo sa akong gisulti. 25. Ephesians 6:25. Nana mo sa amen. Husbands and husbands to be, love
your wives. 5:25, sorry, 5:25. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives. Nya kinsay pattern? As Christ. Kinsay pattern? Si Kristo. Amen? Si Kristo. So kita, igo ta sa pagsunod, kita mga lalaki, we are commanded to love our wife. Amen? Just as Christ loved the church. Unya, unsa na nga klase nga gugma? Just as Christ loved the church with, unsa man, sacrificial love designed to bless and benefit their wives. So, kanang agugma, dili lang na kay pulong agugma. And by the way, kita mga laki, mayra ba kita mo express o gugma, lambing-lambing, basta natay gikinahanglan. Namina mo? Pero dili lang diha i-express ang gugma. Ang gugma sa lalaki, ma-express na sa imong pagtabang sa imong asawa, sa pag-appreciate sa imong asawa. Oh, mga laki, learn to appreciate your wife sa iyang gihimo. Kana expression of love na nga imong i-appreciate. Salamat kay ha. Salamat sa imong pag-atiman sa itong mga anak. Salamat sa imong pagplansa sa akong sapatos. Uy, giplansa mang sapatos. Salamat sa imong pagplansa sa akong sinina. Pastor, kada plansa na lang yun. Sige, pasalamatan. Yes. Yes. Ako kada plansa ni Faith sa ako ang sinina, mapasalamat ko. Salamat sa imong pagplansa sa akong sinina. Salamat sa imong paglaba sa itong sinina. Pastor, iya man ang trabaho, pastor. Yes, kay balo na imong asawa nga iyan ang trabaho. Pero wala na nang inhalagbayad sa iyang paglaba, wala na nang inhalagbayad sa iyang plansa, pero malipay na ako imong pasalamatan. Learn to appreciate. Pastor, iya man ang trabaho. Yes, bitaw, iya bitaw ang trabaho. Sama nga imong trabaho ang pagpantrabaho, pero kung moingon imong asawa, love, day kapilab, salamat sa imong pagpantrabaho, nabuhi atong pamilya. Salamat sa imong pagbutang og pagkaon, bugas og sudan sa atong lamisa. Salamat kaayo. Day kapio. Amen? Appreciation. Nga naman, that is an expression of love. Dili kay, kasabot na siya nga mapasalamaton ko. Dili na. Iistorya gyud na. Amin na mo na ko. Kung gusto mo nga mos bulami pa, kanang itong habang tumatagal. Sana habang tumatagal? Larong sumasarap. Nga naman, kay gi-develop man, gi-grow man, kay ang love must be cultivated and dapat mutubo na siya. Di lang kay perting tamisa sa nanguyab pa. Perting tamisa sa uyab pa kay tanan na lang yun nga lami nga pulong isulti. Dapat ka ng mga lami nga pulong karon na nimo isulti nga minyo na mo. Asa naman to mga lami nga pulong sa una? Pagkaon baya diha, ayaw gyud pagpabaya kay palangga baya kay tika. Oh, kasagaran ang amadunggan sa uyab pa. Dili na ingunana, kundi dapat karon na. Pag-amping sa pagbiyahe ha, kay mingaon ba ako nimo? Mao nay istorya sa nanguyab pa, but supposed to be, karon na nga minyo na nimo himuhuna-hunaon. Isulti. Namina mo? Hello? Nganong ang mga bana tuas layo? Mangitag lain, kay wa man nabusog sa balay. Namina mo? Kamu mga asawa, busga na daan inyong bahanas balay. Busga nagputsiro dia. Oh. I mean, kang sabot mo song gipasabot, busga sa gugma ba? Kaya bisag tuwa nas layo, tuwa nas trabahoan, ikaw ang una-hunaon, ana. Amen. Nakasabot mo? Importante kaya na. Importante kaya na. So, husband's duty is first of all to love their wives. And love is not just a word. Love is also a verb. It's an action word. Love. Dapat mo produce gid nag-action. First thing, appreciation. Ikaduha, help. Help. Imong asawa diha tibuok na ng adlaw ng laba kay pertindaghan ng labunon. 15 gud kabuk inyong anak. Oh, tindaghan na. Unya, pwede na kuso-kuso, nya hinay pa kayong tubig, ikapoy na sakit na kayong hawak ka na. Nya ikaw, abot ka sa trabaho, of course, kasabot pa na siya, gikapoy sad ka, pareha mong duha gikapoy,
Instead nga mag-away mo kay puros mo gikapoy, pero malipay na siya nga imong kwaon tong iyahang winaswasan niya, ikaw mo imuhalay. Bisag usara ka balde imong gipanghalay, makanay salamat in taon kaayo imo jud kong gitabangan. I always experience that sa akong asawa nga ako iguman ako gwali mo higda naman ko kay kapoy binay magwali. Domingos gabi, Miyerkules gabi manglaba pa na siya. Iguman ni panglaba niya say mamalihog siya nako palihog ko kuana ni be. Tabangan ako siya halay, dito sa loyo kuyugi ko be, bisag kuyugan lang ko nimo kay ngit-ngit kay manghalay. Sige ako'y manghalay. Mayon sa salamat ta nga imo kong gitabangan. Oh, kay bawo ko ako ning trabaho pero gi-appreciate na ko imong tabang. That's how love is being propagated. Di lang kay kapoy na ko tibok adlaw, kapoy kay akong trabaho dito. Kapoy sad na siya baya. Amen. Okay ra mo di mo raghilo mo kay mo. Ha? Just as they love their own bodies. So giunsap ang pattern sa paghigugma. Sama nga si Kristo naghigugma sa church. Ikadua, sama nga ikaw naghigugma sa imong kaugalingon. Grabe na, sama sa akong gingon natong last Sunday, kung gigutom ka karon, gigutom sa na imong asawa. Amen. Kung gitugnaw ka diha, na usaray habol, bahala ka diha ang asawa, ka ako rin maghabol, gitugnaw ko, gitugnaw sa na imong asawa. Palit na lang ka mo habol nga perting dakua, or tagsa mo habol. Usay kita mo gawas ba nito ang pagbintahuso sa kaminyoon. Siguro na to nga kitay maka-flat og higda, siguro na to nga kitay maka-plaster og lingkod, maka-plaster og kuan nya ang atong asawa mga anak wala na. Dili na ingon ana. Nga naman, ingon mo siya, higugmaa siya sama sa paghigugma sa imong lawas. So kung gikapoy na imong lawas, kapuyon sa na iyang lawas. Kung gitugnaw na imong lawas, tugnawon sa na iyang lawas. Kung gigutom imong lawas, gutmon sa na iyang lawas. So, but pasabot, think of her as you think of yourself. Amen. Unsa ka to iyang gikaon dito no? Nami kauban pastor sa una, estudyante pa ko, dili pa siya pastor. Lisod jud kang ministry, as in pertiging lisurang ministry. Moapil siya og conference, moapil siya conference, moapil siya og kanang anniversary niya, namo ginay kaon. Ya, lami man ganang mga anniversary kaon. Sudan ka sa iyang panguna-una siyang asawa karon nindot juga ilang relasyon bisan pagtigulang na. Kaya nga naman nabati gid sa iyang asawa ang gugma gisinang ka nga moapil sa anniversary di niya kanon. Maghukad siya. Kato nga pastor dili niya kanon ang iyang gihukad. Iyang isulod og silupin. Nya moingon ang pastor, imo man nagisulod diretso nga padadaan ra man ti kaunya. Siya dili brad kay ta kabalo og magkulang na diri ang akong bahin adtor na ko ni kaunon sa balay kay dili ko gusto nga akong gikaon diri humba anya litson anya kanang mga ginusukan piting lami ang pagkaon niya akong asawa nilakaw ko ginamos na to gibili nako kay wa man gid lisod man gyud so dadon na nako ni dili lang ko mukaon diri dadon na nako ni saluhan na mo ni dito nig-abot. That sounds funny pero that is very touching. Hala grabe yang pag di ko gusto nga, perting busugan ako diri niya sila dito, gutom kayo. So, gumag-anniversary, yarang isulod niya, silitin siya, pauli. Maniugto ta kay, niya pagkaon nga, ako nang share, pero akong gidala ninyo. Hello? Usay, makaingon ba ganita nga? Grabing iro. Dadan pa man og pagkaon ang iyang mga itoy. Oh. Hello? Usay, kita mga bana, di man na question nga mukaon ta sa siglami, kay kapoy man itong trabaho, pero ato sa unaon sa gikaon sa balay. Amen. Just as they love their own bodies with a love that nourishes and cherishes their wives. Next, basa. Just as the wives have the opportunity to demonstrate God's wisdom concerning submission, so husbands are given the opportunity to demonstrate unsa man Christ love. So if ang gugma, paminaw mo mga laki, kung atong i-express atong gugma nga atong asawa, paminaw mo ha, usahay manggod, sayop manggod kay ang pagsabot anis kalibutan, kaya ang atong expression of gugma, kama raman. Now, bati man ay sa paminahon, pero usahay, dili gyud usahay, ang kalibutan, ang expression sa gugma, kama ra gyud. O sa panahon nga wala ng mga butanga, dili kabati ang asawa o gugma. Di na maoy. Hello? Love is beyond that. Love is beyond the bed.
Nga naman, kaysa diya ding imong express sa imong gugma nga to sa imong asawa, gitagaan kag opportunity nga ma-express nimo, ma-demonstrate nimo ang gugma nga iya ni Kristo. Amen. Gugma nga iya ni Kristo. Just as the head of His church, Jesus rules as a benevolent monarch. Nag-rule siya, nag-head siya, nag-plan siya, but exercising love. Kaning benevolent monarch, mura nig dictatorship sa kalibutan, pero walay gugma ang sa kalibutan. Pero ang nakanindot ni Kristo, siya ay head, siya ay labaw, siya ay magbuot, pero ruling with gugma. Amen. But when a husband exercises authority as a head of the family, with the kind of love Jesus displays while ruling over His church, they demonstrate not only the possibility, but the wisdom of a benevolent monarchy. Indeed, the marriage between a man and a woman can reflect the relationship that exists between Christ and church. So, in short, ang relasyon sa bana o asawa, naghulagway kini sa relasyon sa church o sa Ginoo. Amen. So kung atong gubuon ang blueprint o ang pattern sa kaminyoon, sama rang atong giguba ang blueprint o ang pattern nga angay sundon kung unsa ang church o sa Ginoo. Aminaw ta? Kaya may pattern. Importante na. But this can only happen if, number one, basa ta palihog. A husband, nagbana mo na siyang notes? Wala. A husband exercises his authority with love. So nakay authority, ikaw ang labaw, ikaw ang mo plano, ikaw ang mo desisyon, pero uban sa gugma. Dili nang, sama na, ako'y masunod, way magbuot. O may nagbuot ni mo, kay given naman ang ikaw ang bana. Pero kinahanglan imo ng exercise uban sa gugma. Amen. Dili violente. Walay sagol violence. Walay sagol nga pagpangulata. Walay sagol nga magpasakit og istorya uban sa gugma. Amen. Number 2, a wife submits to her husband with respect. So mahitabo lang ang harmony sa panimalay kung ang asawa mo submit sa iyang bana uban ang taas nga respeto. So kung asawa wa na gani respeto sa bana, mauna nga kusog kay mo yaw-yaw ang asawa. Murag Armalite ba? Ratatatatatatat, murag Armalite nga dili mahutdan og bala. So dili na pwede. So asawa, kung naa kay wa may bana nga perfect, na may banang perfect. Walay banang perpekto, hingalan perpekto, na po'y perfecta. Pero walay perfect nga bana, wala po'y perfect nga asawa. So if you have somewhat nga against ka sa imong, sa mga pastor, or ang iyang desisyon, supak, pastor, or dili mao, pastor, kay balog yung nga dili mao, istoryaha siya with respect. Amen. Ayaw siya yaw-yawi sa public. Ayaw siya yaw-yawi at tubangan sa inyong mga anak. Have a private talk, istorya mong duha. Love, mga tulog ng mga bata, istorya ta ka ng murag naatay angay istoryahan aning mga butanga kay kuan ni. Kadlawon pag istorya mo. Istorya mo nga kanang dili mag-away. Istorya mo nga dili maglalis. Amen. Unya kay bana mao may initiator, pag initiate og istorya. Dili kay gabungol na mo, tulo ka tuig na mo, ana mo uban og kaon. Kulang na lang bitsinan kag 2 ka kilo. Hello. Ayaw. Kay Kristohanon ta, our marriage as Christians is intended till death to do us part. We are no to divorce, Amen? No to annulment, no to divorce. Wala na sa Biblia, wala na gitudlo, wala na gi-encourage sa Kristohanon. Once nga mosulod tas kaminyoon, intended na ning atong kaminyoon, hangtod mga matay ta. Muna ibutang to sa goal, dili kay, di good magkauyon, pastor, ilisan, pastor. Unsa na, ligid. Maunay ginahimo sa kalibutan, kay ang kalibutan, yawanon man ang ilang kaminyoon, dili man Diyos nun nga kaminyoon. Yawanon na nga klaseng kaminyoon.
Hello? So, kinahanglan makasabot ta diha. Just as there are marital responsibilities, doon na po'y gitawag og familial responsibilities. O sa may familial responsibilities, balik ta sa Ephesians before ta mahuman. Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. 1, 2, 3. Ano mo sa amen? Children, aritas mga bata. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. So, aritas letter B, the familial responsibility. Letter A, the duties of the children. Kung sa may duty sa children. Children, ingon ang verse 1, obey your parents. Mga anak, imin mo mga anak. Oo, may nag-imin mga anak. Mga anak, imin mga anak. Pasabutan ng mga imin, buhi pa mong ginikanan. Amen? Children are to obey their parents, kaya importante ni, within the sphere of God's will. Amen? Tama mo sa iyong notes? Within the sphere of God's will. Kaya nga ng Bible, children, obey your parents in the Lord. In the Lord. Once again, the letter is written to the church, assuming that the one who reads this is a Christian parent and a Christian children. Amen. So, number 2, children are to honor their parents. Obey, unya honor. Ang pagtahod, ang pagsugot sa sugo, unya ang pagpasidungog. Now, ato ning i-discuss ang honor. The word honor comes from the Greek word timao, which means to what? Namo sa iyong notes? To value. Or, unsa man, to revere or to put a prize. So, ingon ang Bible, children are to honor, or ba't sa na Bisaya, kanang honor pagpasidungog. Unyang pagpasidungog, gikan na sa word nga dunay value. But pasabot, tagaan nimo og bili ang imong ginikanan sa ilang ginikanan. In literal sense, imo kunong presyuhan ang imong ginikanan. Pangutana, tagpila man ang imong ginikanan, mapresyuhan ba? Presyuhan nili. Dili nimo ma-equal og kwarta ang imong ginikanan. So, but pasabot, ang value sa atong parents, priceless na. Amen? Priceless. So, unsa may pasabotan ng i-honor? But pasabot, tagaan nimo siya pasidungog sa iyang pagka-inahan o sa iyang pagkaamahan. Kay kung dili pa, tungod kay nahimo sila nga mahigugmaon o maluluyon nimo, wala ta karon diri. Once again, wala may perfect nga papa, wala'y perfect nga mama, wala'y perfect nga bana, wala perfect nga asawa. Pero somehow, listen kids, listen my young people, gibuhat nila ang ilang the best nga mahimo para mapakaon ka. Dili nimo na sala nga dili engineer imong papa, dili nimo sala. Pero bisan man og ang imong papa dili engineer, naning kamot na nga makakaon ka. Nag-ibog siguro ka sa imong ginikanan nga sa ginikanan sa uban hinduta ninyo kay imong papa doktor man, imong mama nurse, dagang kay imong kwarta, imong papa seaman, ang imong mama kay maestra, yahaya ninyo no. Tingali pwede kang mangandoy nga unta nga nanay mo ginikanan pero di man kakapili og kinsang ginikanan ka mahimugso. Pero ang ginikanan nimo naningkamot na nga makakaonsad ka. Naningkamot na nga makaeskwela ka. Naningkamot na they are doing their best nga mahimo ang ilang mahimo. Bisag dili sila pareha sa ubang ginikanan. Maybe, nahitabo na ilang kinabuhi kay biktima po sila sa ginikanan po ganitong dili po sakto. So kids, how do you honor your parents? Be thankful. Ano sa ka nakasulti sa Ginoo, Lord, salamat sa akong papa. Amen. Salamat sa akong mama, Lord. Nawa ko datugig unlan sa una. Himi, may ko pagkagamay. Naman kayo bata nga, himi, no? Kanang, bisag gamay rin, aning bataa. Tabyog sa duyan, may bisos bongbong. Pero tungod kay anak man. Hello?
Kabalo, masaguba ka mo mga parents na kayo sayang, masubraan po magdapi, kay lagot na kay ka ba? Nga ano, ikaw, buta ka ba? Pero salamat nga, napugnan gyapon kay ginikanan man. Amen. Rin na viral na po nga video, inahan ba to? Amahan. Sige hilak yung bata, gisunang kay iyang gilingkuran sa kalagot, buta ka. Gilingkuran yang naong siyang anak. Gitumban pa ginang buko-buko, ano? Salamat atong ginikanan dili nga anak. We have to honor our parents. Kami nga mga 90s, 80s, nakaabot pa may mga ginikanan nga grabe ka disiplinaryan. Pero karon kami nga nagdako, nakapasalamat mi, salamat ay nga disiplinado mi sa una. Matubag ka, silian ang baba nimo. Oh. Di ka mag-burst, di ka katulog. Naidisiplina. Karon magtanaw ka sa mga bata nun. Bata, disiplina ni mga bata. Kaming mga tubog 90s, makaingon mo, salamat in taong Lord nga among ginikanan sa una stricto. Sa una, di may kasabot ka nung stricto sila, pero karon nakasabot nami. Kay lahi naman ang mga bata ron. Magbuot na sila ilaha, o niya, ikaw pa ikiha. Nga naman, kay ato mang gipasagdan nga ang kalibutang style musulod sa itong panimalay. Wa man ni matudlo. Muna, as much as possible, itudlo gina ko ng Bible, kay wa man mo i-apply sa yung balay kung wa mo itudlo. Amen. Pastor, mo na doon ay, sa amin na ito, Pastor, nga doon na may children's right, makiha man tag mabunalan, paminaw mo, unas tanan, ayaw bunalin yung anak dias public. Ikadua, kung magdisiplina mo, ayaw po tawag bunalig dos-purdos ng tangkugo. Kay napurma ng children's rights, tungod po sa mga ginikanan, nga mamunal og hubog. Unya rapon magdisiplina og nakainom na. Unya, wa po sa proper nga panguna-una ba? Dili, in taon, pamina mo ha, dili ang Biblia against women's rights. Dili against. Ang Ginoo naghigugma sa mga kababayan. Dili ang Biblia against sa children's rights. Dili against ang Ginoo anak. Kay baw kag unsay gaguba anak, ang bisyo. Kay ang Ginoo mismo doon ay pattern sa proper discipline. Doon ay pattern sa proper discipline. Ang Biblia gani mismo ningon, ingon siya, wala ko noy namatay sa bunal, pero karon higayuna na namatay nga naman salbahis man na nagbunal. Oh. Kung pasabot nga ang bunal nga proper, bunal nga sakto, dili makapatay, igo ra makadisiplina. Pero nga na may bata nga namatay tungod sa pag gibitay pa, gipaasuhan pa, gibutangan pa hulmigas. Di na nasakto oy. Diba? So careful ta diha. Listen kids. The word honor comes from the word value. So indeed, we cannot put a monetary price to our parents. Di ta ka butang og presyos tong ginikanan oy. Amen. Our parents are priceless. Atong ginikanan di na nimo matugbangan og presyo. Children must give respect. Nagbasa mo siya notes? Basa tabi. Children must give respect and honor to their parents because they are their parents. Regardless whether their parents are Christians or not. So para ninyo karon nga mga young people o kamong niya diri, kung ang inyong ginikanan dili kauban natog simbahan, wala na gapasabot nga dili nimo respetaran. Amen. Imong papa manigarilyo, imong papa mo inom. Kung ikaw Kristohanon man ka, wala na gapasabot nga di ka mo respetar. Respetar gyapon ka. Amin mo? Kay bawo ka unsaon na nga ikaw sugtan ka sa pagpangalagad, pasagdi na sila ug mag-inom na sa iyong balay, pasagdi ni imong papa. Amin mo? Pasagdi ni imong papa ug mag-inom na sa inyong balay. Ngano man kay wa pa man nakasabot imong papa. Dili kay mag-ungso-ungso ka diha nya magdadala kag Biblia nya imong papa nakuyog iyang mga barkada nya wali-walihan nimo sila. Di na mao. Hello? Pasagdi na sa diha. Yung papa dai ingon nga ang palahubog ba kuno makaabot ba kuno og langit? Ha? Ang palahubog ba kuno makasaka ba kuno og langit? Oh. Ingon ang Bible, di man ta maatog langit tungod sa pagkapalahubog or dili.
Ang kaluwasan, pinagi man sa pagtuo ni Kristo. Di ba? Pero, kung tinuod kang naluwas, dapat tubiya na ka sa imong pagkapalahubog. Karon, komedya man ay komedya. Ang palahubog ba kuno, makasaka ba kuno og langit? In sa dili. Nga naman, maglisog kay saka siyang balay. Ay, guniting hagdan, day. Anong gunitan mga hagdan sa nga? Lihok man kayong hagdan. Saon man. Pero kung imong papa, pero paminaw mo, o ginana man ganitong ginikanan, unas tanan, iampo nimo nga maluwas. Ikaduha, wala ka sa katungod nga magsigig, wali-wali, sigig yaw-yaw-yaw das inyong balay, kay imo nang ginikanan. Respect. Amen. Amen. Respect. Do not lose your respect. Whether they are Christians or not, wala nimo girespetaran tungod kay sila ni sunod sa Ginoo, girespetaran mo sila kay imo silang ginikanan. Amen mo? Oh. Ug kung imong papa diha nya ikaw may patrapuhon na lang, sige lang. Sao man na imong ginikanan. Amen. Muna mag-ampo gyud ka nga maluwas imong ginikanan. Pero wala nagapasabot nga mawala imong respeto kay mo na iyang kinabuhi. Amen. Usay, kita nga Kristohanon, sayo pa itong thinking usahay. Wado na to itong respeto, dili na wado ng respeto. Lahi man ang obedience ug ang respect. Hello? Ay, wada ang respeto, bisan pag unbeliever nga naman. Wa man mo nagipili nga siya mong naginikanan. Hello? Regardless of who they are. Nagbasa mo diha? Kasi kinsa pa nimong ginikanan. Pasalamat ka nga sa inyong panimalay na ay naluwas nga mao ikaw. O pasalamat ka nga ikaw ang naluwas. Namina mo? Salamat ka ikaw naluwas. Nga naman, kay ikaw ang mahimong kahayag diha sa inyong balay. So, may pulos na mong bitbit kag Bible, niya magwali-wali ka, o niya hubog mong po siya. Unya na siya istoryahe, kamong duha, pundom. Akong lulo ito, palahubog mo gito. Palahubog ito akong lulo niya, kuyog mig balay. Kuyog mig balay, kami baptist may, akong mama, akong papa, akong maigsoon, puros may baptist sa akong lula. Unya kami may nagatiman sa akong lulo. Unya akong lulo, siya, yan ang Ginoo, dawat ko anak, pero ang labaw na akong Ginoo, tuba dyan. Bugal-bugalon mga ito, di yun siya mabias, tuba man. Di siya mabias, tuba, yung sama ni mo na. So, naanad rami, Kristohano may lisod, struggle sa mong kahimtang. Ano man? Kanang amo ang banggira, naamo ginituba permente. Pero baptism ha? Iyahara na, siya mo inuman na. Naminaw mo na ko? Siya mo inuman na, bit-bit na tuba, o say, mga yabo pa ng tuba sa lamisa, agwantahon lagi na mo na. We never nga ka na mong yaw-yawan na mong lulo. Nga naman, yaw-yawan ni mo ng ang yawan-on daan imong yaw-yawan mo sa mo taga-yawan-on. Pero sa panahon nga moadto among pastor sa mong balay, wa gyud reklamo among lulo. Nga naman gipakita man mo maayong kinaiya. Mingon ako mama, pa, marirabon sa pastor. Siya, unya. Primero, suko kay siya katong bag-o pa mong pastor. Dili siya kasulti, pero mama kay mag-iha manok. Iyaw manok. Yaw-yaw sa silingan kay Domingo nimba mi tanan. Nya siya rayaw sa na ay pastor nila nga magsik ani anhi diri kada Bernes niya ihawan ra bag manok. Nahurot na akong manok, sunod kanang liog silang pastor, man akong gulgulon. So report mong silingan sa day. Yaw-yaw pa tos manoy nga liog ng pastor nimo mo gulgulon. Si mama, istorya ni ay mahubog. Pero amo ang gipakita among testimonyo. Gwandog-gwandog na siya akong agakon, gikan ba ko simbahan. Hello. Hangtod maka tulog. Munya manabako ito katong walay ko anay. Pure tabako gyud. Itong likito na itong pure tabako bang dagko kayo. Nga di pagigani mahuman. Nga lukot gyud tabako nya. Kwarto na mo dito sulod, iya diri kaning medyo tires diya sa matulog. Kadlawon pa lang kami nagampo nagdevotional, siya mag-ano sa tabako. Dagko kay aso kay perti kong dagko atong tabako. Musulod sa mong kwarto, hutoy na magin. Perter yung pagkabahuwa. Pero never akong mama nga yaw-yaw nga, paano sa mga iya na yawa, may birno ka na. Wala. Akong mama gapakita og respect sa akong lulo. Pag panahon nga namin mga activity, na may release fellowship, doon ay mga fellowship sa mong balay, akong lulo, wa gina siya kisaw, nakasabot siya nga,
Lahi na ang among kalipay o lahi po ang iyang kalipay. Usay man ko diri man gud ta mag-clash gud sa prinsipyo baruganan kay kita nga Kristohanon instead nga magpakita tag respeto, giwala nato tong respeto sa mga unbeliever nga mga kaliwat. Di na ta mangamin sa tong angkol nga palahubog kay Christian na lagi ta, luwas gud ta god, sila di na luwas. Ayaw, nganong di na magamangamin? Naminaw mo nako. Kay nawa na sila kakita nga sa una mo respetar pa ka mo, amin pa ka karon di na ino ka mo amin manday na. Baptist na ka. Wa na. Unsa may ilang sundon kung dili na sila kakita gahayag na to. Careful ta diyan dapita. So to those who have unbelieving parents, ayaw gwad ang honor. Amin gapon. Now listen, this is an important. There are some errands that we cannot obey. Nagbasa mo diha? Because we know it's sin. Sin asa, sin. Ang wala na. Because we know it's sin. So na ay mga sugo usay sa mga unbeliever na tong kaliwat nga di ta ka obey God kay sin man. Ingon man ang Bible nga we ought to obey God rather than man. But it does not mean we will not revere or respect our parents. We can refuse to obey in a respectful manner. Sugoon kag papalit ano niya, bisyo man na. Pwede kang makabalibad nga doon ay respeto nga pagbalibad. Dili kayo din sa mga, yam na siyawa. Ingon mo na niya, siyawa niya, yawan o na daan imong giingnan. Pwede kang makabalibad, uban ang respeto. Amen. Naminaw mo? Oh. Kay doon ay difference ang obedience ug ang honor. Ang obedience, pagsugot sa every detail. Ang pag-honor, ang paghatag og respeto, bisag mo explain ka, kung lulo na sugoon kog tuba, gulo, di nagiguan na lop, sa iluag gulo kay. Kung musugot ko nimo ana nga imo ko papaliton og tuba, sama ra nga ako'y nagdaot sa imong lawas, nagtabang kong madaot imong lawas. Ikaduha, nagsupak ko sa kabuton sa Ginoo niya, mas labaw man ang Ginoo. Istoryaon nimo sa tarong nga pag-istorya, dili kay imo siyang wali-walihan, tagaan po ng 7 ka puntos. So nahitabo, akong lulo kay gistorya man akong tinarong, adto na sa silingan magpadalag tuba. Nya, si mama, ni, adto mamog, musimba man mo no. Oh, simba. Paliti kog tabako. Di ba? Mamalit magtabako. Paliti kog tabako. Hangtod gistorya sa ni mama nga pa kanang sugo alam may og unsa nga mga sugo kanang kung sa imong ipapalit ito, bugas bag unsa ipapalit mo pero ayo lang na kay supak na maguna sa Biblia, supak na sa kabuton sa Ginoo nya. Hangyo lang ko nimo. Giistorya siya tarong. So kada ato, adi na siya manugon mamagtabako. Ato na silingan magpadalag tabako. Oh, bahala na siya. Nga naman. Pero kung yung kag bugas imong ipapalit, sudan imong ipapalit, ganong dili good. Paugason kag plato, ganong dili good. Papaliton kag something nga dili lang ta makasala sa Ginoo, ganong dili good. Amen? Oh. Pero makabalibad ka uban ang respeto. May uban por nga guro na pug pastor silang balay. Nga ang giwalihan niya 80 anyos nga lolo. Oh, hagito nimo na nga taas na nagarbudaan. Amen. I hope nakakutlo tanin ning kabuntagon og pagtulunan makaigsunan, okay? Atong tiwason karong taud-taud sa divine service ang next lesson. Ay wala ang lesson palihog, okay? So stand please. Heavenly Father, we thank you, Lord, nining kabuntagon. Salamat, Lord God, sa imong pulong, among nakatunan, Ginoong Dios. Ang pag-ampo, Lord God, nga unta, ang mga pagtulunan, mga bulawanon nga pulong, among nakatunan. Ang pinaka-importante ni Lord God, kung unsa ilang nakutlo karon nga ila kining i-apply silang kinabuhi, Ginoong Dios. Panalangini ang mga bana, ang asawa, ginikanan og mga anak, tungod kay nagtinguha mi, Lord God, nga lig-on ang among mga pamilya, aron mo resulta, lig-on ang among church, Ginoong Dios. Gidaig ka namon ining kabuntagon o gipasalamatan. Salamat kay sa imong kusog, salamat kay sa imong faithfulness sa among kinabuhi. Tabangi kami, Lord God, ang mga butang karon nga among tun-an nga bisag murag lisod kayo ni tunlon, lisod kay i-apply kay murag na namin mga naandan. Pero tagay may grasya, Lord God, nga among ma-apply kini sa among kinabuhi. Kining tanang gitugyan kani mo gisalig sa ngalan Jesus Christ. Amen og amen. Amen. Please be seated.